Okay mga lads, welcome back to another FLM content. Ngayon sasagutin po natin yung mga tanong nyo rito kasi nag-research ako kung ano yung sinabi dito ni Chip dito, kung ano yung mga allegations sa kanya. Yung Article 177, Usurpation of Authority and Illegal Use of Uniforms, Article 179. Okay, so babasahin natin lahat yung na-research natin dito. Pero bago muna yun, let me just address some of the issues na pinakol sa akin ni FLM, yung mga nakaabot lang sa akin. About dun sa interview, ito lang ang sasabihin ko doon, wag nyo nang asahan yun or wag nyo nang hanapin yung wala. Hindi ko na actively ipapursue yun. Kumbaga kung gusto niya, siya na lang lumapit, di ba? Alam nga naman pumunta ba ako ng Cagayan. Dili na. Pero as I promise you guys, kapag merong national issue si FLM na ganito, yun lang yung i-discuss ko. Ililimitahan ko lang yung aking pagsali dito sa ganito. Kasi totoo lang, yung ecosystem kasi ng content kay FLM, malaki-laki na rin naman. Ang daming pwede yung i-content dyan eh. I mean, mag-reaction video ka lang dun sa isang live niya, kikita ka na eh. Pero okay na ako rito sa ganito. And marami pa kasi kung ibang content na gustong gawin sa channel. And yung social relevance kasi yung iniisip ko kapag gumagawa ako ng content. And this is highly relevant kasi totoo lang, 'di ba, meron yung issue ng pagsuot, yung pagko-cosplay ng uniforme ng police. Actually, 'di ba, naging issue 'yan noon. Sige, balikan natin yung issue na 'yon nung last year nung Halloween. So, naaalala nyo ba to? Yung napagalitan din tong tao na to at nagkaroon siya ng public apology for wearing the uniform ng hindi authorized. Kasi nga, medyo malalim yung batas dito and mas maganda na rin siguro habang nag-FLM content tayo, matuto tayo. Kung pwede ka naman sigurong mag-police uniform, kaso wag mo na lang gayahin yung sa PNP. Diba? Kasi yung iba yan yung kink eh, di ba? Yung mag-uniform ng ganyan. So, may napagalitan na dyan. Hindi lang naman yan exclusive kay FLM eh. Kasi pansin ko sa kanya kapag nag-i-issue siya ng about sa, kunyari, na-call out siya ni Dakanilaw. Gagawin niya, parang aatakihin niya yung person, not the issue. Huwag tayo ganun. Focus lang tayo dun sa issue. Ang issue dito, yung pagsusuot ng insignia or uniforme ng kapulisan. Bawal yan at sa lahat ng konteksto. Naintindihan ba? Kahit cosplay pa. As far as my research is concerned. Pero mamaya isa-set aside muna natin yung research ko about dito. Bibigyan ko muna kayo ng malupitan context about dito sa nangyari kay FLM at saka yung naging response niya. Okay, so let's start muna doon sa original video ni FLM. So mga Lods, gusto kong pakita sa inyo yung buong context nito at saka gusto ko rin pakita yung URL and eto kasi yung video na yon. Eto yung tinutukoy na kung saan pinakita niya yung, well, siguro mas maganda panoorin natin and lakihan natin yung video. Ayan ha. So, eto yan. Malinis ha. Alauna. Alas 2. Alas 3. Let's go. Ayan ha. Karsan ako sa dahon ng saging. Grabe yung mga kanta niya, no? Yung mga old school talaga. So, eto na. Papalapit na, sineset up ko lang sa inyo yung kasi sinasabi niya dun sa mga nakita kong video na edited daw yung photo. Well, let's see. Abaging. Tawa nangingiti na. Para alam mo, parang si Manong Norman, nare-realize ko, parang minsan nagre-reminisce siya ng glory days niya as, di ba, pandemic hero nung araw. Yun yung branding niya hanggang ngayon, dinadala niya eh. Di na nga lang umi-epekto ngayon kasi nga, maraming red flag na nakita ang mga sangkatauhan sa kanya. So, pagka nakakakita siya ng glory days niya, talagang willing and able to share siya. Pakinggan, panoorin niyo lang. Nakakamiss lang. O yan. Siya naglabas niya na. Nakita niyo naman na. Ulitin natin na dito ha. Siya naglabas niya eh. Hindi, wala namang ayan o, wala akong edit na ginawa dyan. Tuloy-tuloy itong recording na to. Ayan, kumakaway pa ako. So ayan o, siya yung naglabas niyan talaga. Walang namilit sa kanya. It was not coerced. It was not
It was not forced to him na ilabas niya. Linabas niya lang talaga na para bang nasa bush siya. Ayan, no? Kita mo, tan tararan, tan 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 tatan. So, ngayon, ang tanong nyo dito, matagal na naman yan, Nico David. Actually, ND, ano yan, nung panahon pa ni Duterte yan. Well, mamaya babasahin natin yung ano dyan. Babasahin natin yung batas dyan. Babasahin lang natin. We're not going to interpret lahat. Babasahin lang natin dahan-dahan. Okay, so ayan, siya naglabas niya. Now, this is just a few seconds kasi nasa 16:05 ito. Pag tinignan mo yung timestamp dito, teka lang. Dito yan, 16:05 yan sa 1 hour video niya na talagang tiniis ko kasi nga content ko eh. So, pinanood ko siya. Tapos, pag pinlay mo, hinugot niya na. Palagay ko kasi ang nangyari dito, nakita niya, syempre tuwan-tuwa siya kasi nga glory days niya yan nung araw, di ba? So, ang ginawa niya, shiner niya. Nakakawish lang. Tapos na-realize niya na may mali akong ginawa. Binalik niya na. Yan yung problema kasi sa live stream. Medyo mahirap siyang ang dating sa kanya, marami kasi siyang nagki-criticize sa kanya. These people lagi nakabantay sa kanya na pag may ginawa siyang mali, i-report agad sa kinahukulan. 'Di ba? Ganun talaga. You are in the public space, nagla-live stream ka araw-araw. That's the kumbaga yan yung ano mo. Yan yung magiging, 'di ba? Kasi I mean kung ganito kunyari etong discussion na to, napaka-contained nitong discussion natin, okay? Pinost niya, nag-react tayo, that's it. Wala tayong ibang ginawa. Pinakita ko sa inyo yung history nito and that's it, 'di ba? Kumbaga alam niyo yung kasabihan, I shot myself on the foot. Parang ganun yung nangyari dyan eh. So, siya talaga yung nag-post. Walang kaduda-duda doon. So, I don't know kung paano niya lulusutan to. Pero meron ako napanood na isang, siguro pakinggan nyo na lang din. Edit ng litrato. Yon. Litrato. Sinuot ko daw yung uniforme ng isang general. Ayoko nang banggitin at kaaway ko yun eh. So, hindi naman yun yung nangyari, idol eh. Kitang-kita naman, oh. Ikaw ang nag-post eh. Ayan, oh. Ayan, lakas baka. I mean, okay sana kung iba yung nag-post eh. Diba? Kunyari, yung mga kalaban niya yung nag-post, maintindihan mo pa eh. Pero ikaw nag-post niyan eh. Ikaw eh. Ikaw talaga eh. Ikaw nag-post eh. Hindi nga, sino nag-post? Alam mo, ang daling pagbentakan ng mga kalaban niya. Pero ito kasi, idol, ikaw talaga eh. Kasalanan mo yan eh. Now, siguro, yung susunod na logical na tanong dito, ano yung pananagutan niya? So, I did a little bit of research. Kasi kung papakinggan natin yung ating PNP spokesperson, siguro siya muna yung pagsalitain natin, then i-google natin yung mga sinabi niya para lang clear tayo. Pero ikaw nag-post. Ikaw nag-post! Huwag ka nang tumanggi! Nako. Ang sarap sana dun sa interview. Ganun yung gagawin ko sa kanya. Yung mga clips niya, ipapakita ko sa kanya. Kaso malabo na yun eh. Kasi hindi ko alam kung nasan na yan eh. Di ba? Pero next na. Galing pa to ng PTV4, oh. Biruin mo, alam yung PTV4 na yan. Ano yan eh? Sa gobyerno yan eh. Atin yan eh. Umabot siya doon. Ang tindi talaga. I like it. Dali natin na. Ng Police Regional Office ko kasi kukuha nila ang Regional Director na si Sir Tony Malala. Nais natin bagitin na nag-report ng isang tao na kinuporme kung hindi ito pulis o miyembro ng Philippine National Police. Wala pa nalagutan kung ang ulat niya ay totoo, maingat at walang paninirang layunin. Okay, so ibig sabihin yung nagsumbong, congratulations sa'yo. Wala kang liability according to sir. Okay?
Hindi, tama lang naman yun. Civic duty nyo yan na kapag may nakita kayong kalokohan, isumbong nyo agad. Wala namang problema eh. Tuloy natin. Base po sa initial investigation na lumalabas na Regional Office 2, ang liability ay nasa loob ng uniforme, hindi sa malagila. Ang posibleng violation po niya ay ang Yan, revised posible. Penal Code Article 179. Okay. Ito po ay ang illegal use of uniforms and insignia. Okay, so dalawa yung provisions na binigay ni Chief dito na kumakalat din sa balita. Okay, isa-isahin natin. Ano yung una? Okay, ito mas malinaw. Usurpation of authority, Article 11177. Okay, so yan muna yung unang isi-search natin. At hindi natin i-interpret ang batas, babasahin lang natin. Okay, so reading comprehension lang ang gagamitin natin. Walang halong hindi natin na-analyze. Babasahin lang natin. Okay, so ang tanong kasi ng mga netizens, ND, matagal na yung mga yan. So, wala na ba siyang liability doon? Una kasi, hindi naman kasi niya sinuot. Okay, hawak-hawak niya yung cellphone na nakasuot siya noon. So, pwedeng sabihin na edited lang yon or something like this. Pag-aaralan pa yung kaso. Kaya nga sinabi ni Chief doon, or ni spokesperson doon is probability, okay? Probable na ito yung ikaso sa kanya. So yung una, ang sabi, Article 117 of the Philippine Revised Penal Code, usurpation of authority or official functions, okay? So ito yung definition, babasahin lang natin ha. Knowingly and falsely representing oneself as an officer, agent, representative of any department or agency of the Philippine government or foreign government. Usurpation of official functions, performing any act pertaining to a person of authority or public officer without being lawfully entitled. So, elements of the crime, the offender who can be, must be act without legal right under the pretense of an official position. So, ayokong i-interpret. Ayoko talaga. Ay. Nahirapan akong mag-i-interpret eh. Pero kayo na lang ang bahala na binigay ko na sa inyo yung definition. Kayo na lang use your imagination na lang. So, matagal na yon. Tama naman kayo kasi matagal na yung uniform na yon. Sabi nung iba, Duterte era daw yan. So, ibig sabihin lipas na. Tingnan natin. Ang sabi dito, kasi yung prescription period kasi yung importante dyan. Halimbawa, sa cyber libel, ang prescription period nun 1 year. So in one year's time dapat nakapag-file ka na ng libel. For unjust vexation parang 1 month lang yata, something like this. I'm not very sure on specific cases. Pero may naglalapse kasi yon, nagpe-prescribe yon, or in short term nag-expire yon. Sabi dito, prescription rule under Article 90 of the Revised Penal Code, crimes punishable by correctional penalty prescribed in 10 years. Hindi ako nagsabi niyan ha. Google ang nagsabi niyan. Ginoogle ko lang yung sinabi ni sir, tapos in-enter ko, tapos binasa ko. Okay? Next. Yung isang sinabi dito, illegal use of uniforms or insignia, Article 179 of the Revised Penal Code. Kung naaalala niyo yung unang-unang diniscuss natin na lalaking naka-cosplay, bawal din kasi yon. Kung ditong yung idea na ganito yung gagamitin mo. Okay, so, ayan yan. Illegal use of uniforms and insignia, Article 179, elements of the crime. The offender wears and uses insignia, uniforms, or dress. Items belong to an officer or class person the offender is not part of. Yun. So, kung hindi ka police, wag ka magsuot ng ganyan. Di ba? May make sense naman. The use of both public and improper. Okay, so again kasi ang idea kasi doon, hawak-hawak niya yung phone niya, 'di ba? Tapos pinakita niya. So I don't know yung magiging depensa niya diyan, pero sinasabi ko lang sa inyo na kung tutuluyan siya, ito yung ikakaso, 'di ba? Ito, unauthorized use. This applies to cosplaying in uniform, posting on social media, using police military patches for fashion, or unauthorized attachment of insignia to private vehicles. Ayun. Penalty, arrest to mayor. Okay, so tingnan naman natin yung prescriptive period dito. Okay, ready na ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Ito na. Sana ba yun? Prescripted light fellow in 2 months. Pero may sinabi dito.
Asa na ba yun? Eto, 2-month period begins from the day the offended party or the authorities learn of the offense and the offender's identity. Ibig sabihin, kung susundan natin yung ayoko mag-explain. Ibig sabihin, kung kailan, ayon dito, kung kailan nalaman na ginawa ng tao. Yun, okay? Okay. Ay, nakasulat yun dyan, ha? Baka naman masisi nyo ako dyan, di ba? So, ang point dito kasi, congratulations, kasi, ano ka na naman, FLM, Manong Norman, ano ka na naman, laman ka na naman ng balita. And salamat din sa content. Ayun lang naman po, gege mga lods, hope you enjoy.